Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit na mainit pa itong aking 3-in-1 coffee ko. Mga kapatid, kulimlim na po dito sa amin. Nagbabadya na po ang isang malakas na ulan. Kaya nga po, sabi ng asawa ko, galing siya dyan sa baba, sa Kainta. Malakas na raw po ang ulan nun. At napansin ko rin po na talagang maitim yung kaulapan doon. So siyempre, Marikina at Pasig, posibleng malakas na rin ang ulan. Mga kapatid, napakatindi nung nakaraang bagyo. Marami pong nasalanta, maraming mga ari-arian ang mga nasira. Dito naman po sa atin, sa Metro Manila at sa iba po pong mga syudad dyan sa buong Pilipinas, mga kapatid, kapag ka po malakas na malakas ang buhos ng ulan, huwag niyo pong sasabayan yan. Hanggat maaari po, kung wala naman kayong importanteng lakad, ay huwag na po kayong lalabas ng inyong kabahayan. Pero kung halimbawa, nandyan kayo sa opisina nyo at pauwi na kayo ng bahay, ay talagang malakas naman ang ulan, magpahinga muna kayo dyan sa inyong mga opisina. Kasi po, sa panahon po ngayon, mga kapatid, dahil nga po hindi naman maganda ang ating mga drainage system, marami pong mga lugar na yon, ang mga nagmistulang catch basin. Yung bumuhos lang ang isang malakas na ulan, ay talaga naman po lumulubog na yung area na yon. Minsan yung hindi mo inaakala na catch basin na hindi naman talaga lumulubog, ay nalulubog na po ngayon. Katulad nga po dyan sa Manila, dyan sa Lagusnilad. Meron din po dito sa may parte ng Tomas Morato. At dyan po sa Santa Mesa Heights. Marami pong mga lugar dyan ang talagang nalulubog sa baha. Kaya po kung hindi nyo naman alam yung mga lugar na yan na bigla na lang lubulubog kapag ka bumubuhos ang malakas ng ulan, mga kapatid, iwasan nyo na po na magpunta sa mga ganyan lugar. At kung sakali naman po talaga na naabutan kayo ng baha, naabutan kayo ng malakas na ulan at lumubog na ang inyong sasakyan. Halimbawa po, itong sasakyan na to, ayan. Ito po ay Yaris. Kung halimbawa lumubog na yung ibabaw ng hood nito, wag nyo pong itry na yan ay paandarin. Kung meron po kayong magagawa bago pa tumaas yung tubig, takpan nyo na po yung dulo ng tambutso niyan. Takpan nyo, pasakan nyo ng kahit na anong bagay na upang hindi makapasok ang tubig. At kapag ka naman po talaga nalubog na, humanap na lang kayo ng tutulong sa inyo para maitulak yan. Kapag po yan ay naitulak na wag nyo pong i-attempt na iyan ay i-start. Dahil siguradong makakahigop po yan ng hangin dahil lumubog na nga yung ibabaw ng inyong sasakyan, lalo na yung makina kapag lumubog na yan. Ngayon kasi mga kapatid, kapag po yan ay in-start nyo, nako, yan na nga po yung tinatawag nating dungawin mo hirang. Mamiminta na kasi papasok yung tubig doon sa ibabaw ng mga piston, doon sa cylinder, at kapag in-start mo yan, hindi po kasi makukompress yung tubig . Hindi katulad ng diesel, hindi katulad ng gasolina, mag-i-spark yun, sasabog yun. Samantalang yung tubig, hindi mo mapapasabog yan. Napakatigas niyan. Pag in-start mo yan, mag-up and down ng piston mo, mababaluktot po ang inyong mga connecting rod at hanggang sa mabali yan, hanggang sa butasin niya yung inyong engine block. Halimbawa, itong van na to, Toyota Hiace. Ang air cleaner nito nandito sa ilalim . Kaya kung ang baha ay halos abot doon sa gitna ng gulong, mga kapatid, wag mong ilulusong. Itong mga ganitong klaseng sasakyan, itong commuter van, yung mga H100 na Hyundai, yung mga ipinabibiyahe, yung mga FB, wag nyo pong ilulusong sa baha dahil hihigop ng tubig yung air cleaner nito at papasok doon sa intake manifold. Nako, sigurado ay masisira ang inyong sasakyan. Tulad doon sa nangyari sa H100 ni Kuya Bernard. Talaga pong nabaluktot ang mga connecting rod nun. Ngayon, kapag po ganun ang nangyari, maghanap po kayo. Diyan po sa mga ganyan lugar, may makikita kayong tatlong boy. May boy tulak, may boy tirik, at meron pong boy buhos. Yung boy buhos, mamaya ko po babanggitin sa inyo. Si boy tirik at si boy tulak, iyan po yung kapag ka nalubog kayo sa baha, nandyan marami sila, itutulak kayo. Pero patay ang inyong engine. Yun naman po boy tirik, yun nga po, pag tumirik kayo, ayan, maglalapitan na po sila. Hindi po tirik ang mata, yung mga tumitirik na sasakyan. At hindi rin po tulak ng kung ano, ito po yung magtutulak ng inyong sasakyan. Ito po ang inyong gagawin kung ayaw nyo dalhin sa mga talyer. Tanggalin nyo yung mga spark plugs kung yan ay petrol engine. Saka nyo i-start. Paridondohin nyo ng paridondohin para yung mga tubig na naipon doon sa loob ng cylinder sa ibabaw ng piston ay maglabasan. Ngayon kung wala naman na nahigop habang nire-redondo nyo, edi siyempre okay yun. At least sigurado kayo na hindi ngayon masisira ang inyong makina.
Yun po ay sa petrol engine. Ngayon, kung sa mga diesel engine naman, ang gagawin nyo, tanggalin nyo yung heater plug. Kaya lang, may mga diesel engines na wala ng heater plug. Ang tatanggalin nyo po talaga doon ay yun pong mga injectors. So, tanggalin nyo yung injectors, tanggalin nyo yung heater plug, i-start nyo. Hindi naman tutuloy-tuloy ang start nun kasi wala nga fuel eh. Di ba? So, ganun ang mangyayari. Ibubuga niya yung mga tubig na yon na nahigop niya. At pagkatapos, saka nyo po ngayon, linisin na rin. Linisin nyo yung tambucho, linisin nyo yung air cleaner. Lahat ng mga na pwedeng na-stackan ng tubig. O edi syempre, saka nyo ngayon ibalik yung mga heater plug, saka nyo ngayon ibalik itong mga injectors po na yan. At pwede nyo na siyang ipa-start. Pero, meron pa pong isang importante. Yung pong mga alternator na yan, kailangan tiyuin nyo muna yan. Huwag nyong papaanda rin na yung alternator nyo nalubog sa baha, masisira po yan. Tanggalin nyo rin muna yung alternator, hanginan nyo, kailangan tiyun-tiyo siya para hindi rin madamage yung alternator. Talagang matinding DIY po kapag po kayo ay nalubog sa baha. So siyempre, yung pagpasok ng tubig sa loob ng sasakyan, ay sagot nyo na po yan. Aangatin yung carpet, talagang titiyuin yan. Ngayon, yung mga electricals, electronics, naku, napaka-importante din yan. Hanggat maaari, wag na wag nyong i-start yan, wag na wag nyong lalagyan ng power supply ang inyong mga sasakyan. Kapag ka po, meron pang mga delikadong bagay na napasok ng tubig na hindi nyo pa nalilinis. Dahil sa tindi ng traffic dito sa Pilipinas, nako, makikita nyo nga dyan sa EDSA eh, kapag malakas na malakas ang ulan, humihinto sila sa EDSA kasi may lugar doon na talagang catch basin. Paano kung halimbawa, sobrang traffic, biglang bumuhos ang malakas na ulan, wala nang madaanan yung tubig doon sa mga drainage. Yung catch basin na yun, na doon ka ngayon nakahinto sa intersection na yun, nako, sigurado lulubog ka. Kung meron po kayong alam ng mga lugar na lumulubog, bumabaha, kapag ka malakas ang ulan, kung pwede po sana, i-comments nyo po dito para kahit sa ibang lugar sa Pilipinas, sa Cebu, sa Davao, or kung saan pa, sa Baguio, sa Bicol, lahat po yan, i-comments nyo po rito para yung mga subscribers po ng Autorans, malaman po nila yung mga lugar na yan upang ito ay kanilang maiwasan. Sa unang buhos ng ulan, napakadulas po ng kalsada, napakadulas ng mga kalye na yan. Kasi nga po, yung mga kalye na yan, nandiyan yung langis, nandiyan yung grasa, nandiyan yung pulbos ng mga preno, nandiyan din yung pulbos ng mga gulong. Isama mo pa mga kapatid, yung dumi sa kalsada na yan. Kaya po, sa unang buhos na hindi mo pa nawawash out talaga, yung dumi na yan sa ibabaw, no, sa kalsada, kapag yan ay bigla kang namreno, unang buhos pa lang ng ulan, bigla kang namreno, naku, mag-i-skid po yan. Kahit nasabihin mong naka-ABS ka, mag-i-skid yan dahil sobrang dulas po kasi nung kalsada. Hanggat maaari, mabagal lamang muna kayo dahil kapag po kayo ay nabigla nung sinusundan nyo, siya pala yung namreno at nakasunod kayo, sigurado babangga kayo, hindi kayo hinto kasi madulas na madulas po yung kalye. So, yan po ay nararanasan naming mga jeepney drivers noong araw. Dahil ang mga gulong ng mga jeep noon, maninipis lang, ganyan lang po, hindi sila malalapad. Tapos karamihan doon, recap pa. Karamihan doon ay wala ng mga tread dahil pampasada nga. Kaya marami pong nagkakabangga-banggaan kapag po doon sa unang buhos ng ulan. Kasi nga po, madulas po ang kalsada. Nung unang namasada po ako, Noveliches Blumentritt. Tapos lumipat po kami dito sa Makati. Ang jeep na po namin noon ay tulay crossing. Kapag ka po umuulan, siyempre, tolda lang kami, tarapal sa gilid. Kapag umuulan na, umaambo na, bababa na yung driver, saka yung aking konduktor. Ibababa na namin ngayon yung mga tarapal na yan. Ngayon, sa gilid ng driver, kurtina lang po ang ginagamit namin. Kaya lang, sa sobrang lakas ng ulan, sa sobrang init ng katawan ng mga pasahero namin, yung humid na yon, yung init ng katawan nila, nagmo-moist ngayon yung aming windshield. Kaya ang gagawin namin, hanggat maaari, nakabukas na lang yung mga kurtina dito sa gilid namin. Hindi pwedeng tarapal dahil sobrang init. So, mangyayari ngayon, magmo-moist, magpapagyan. So, yan ang nagiging problema ng mga pampasadang jeep. Pag hindi naman namin sinara, mababasa naman yung nasa likod ko dahil meron akong pasahero. Ganyan din po ang mangyayari kapag po ang inyong sasakyan ay biglang nawalan ng aircon or mahina ang aircon tapos malakas ang buga ng ulan. Mainit yung mga katawan ng pasahero mo, tapos mainit yung loob ng sasakyan mo, yung humid na yon, malamig sa labas ng sasakyan, magmo-moist ngayon ang inyong windshield, pati ang inyong mga bintana. Magkakaroon yan ng fog. So ang gagawin mo dyan, buksan mo ng konti yung bintana mo. Kung ang sasakyan mo ay equipped nung external air intake, yung sa aircon, yung makikita mo yung araw na mula doon sa labas papasok,
Tapos kapag ka naman yung circulation sa loob, makikita mo yung arrow parang U-turn. So yun yung circulation. Ilagay mo ngayon doon sa external air intake yun para pumasok yung mga hangin na nasasalubong mo at mabawasan yung moisture ng salamin mo. Maglalagay na po kayo ng rain gutter. Yan, lalagay nyo po yan sa mga gilid ng inyong mga pintuan para kahit na malakas ang ulan, mahina ang aircon mo, or kung gusto mong makasagap ng fresh air, magpatay ka ng aircon mo, malakas ang ulan, malamig sa labas, pwede mo ngayong buksan. Yung mga bintana mo, yung 4 na yan, na naka-open yan na hindi ka mababasa dahil meron kang rain gutter. Kami po, nung panahon namin na bumibiyahe kami, maliit lang ang kitaan, magkano lang ang minimum fare. Ngayon, pagka nasisiraan yung sasakyan, siyempre doon lahat nabubuhos yung kinikita, yung boundary, doon na rin na kinukuha yung pambili ng gulong, lahat, pati pampaaral, pati pangkain, doon namin kinukuha, doon sa nag-iisang jeep na yon. Ngayon, yung mga importanteng bagay na hindi naman madalas nagagamit tulad ng wiper blade at yung mismong wiper doon sa aming jeep, minsan nakakaligtaan yan. Kaya nung bumuhos na yung malakas ng ulan, sira na pala yung motor ng wiper, yun na po ang problema. Habang bumabiyahe ako, talaga naman na nagmo-moist na yung aking windshield. So diyan ngayon darating itong si Boy Buhos. Si Boy Buhos po, may dala po siyang isang timba ng malinis na tubig. Ngayon, may dala din po siyang yung pang-spray na iyon po ay may lamang sabon. At iyon ay ipupunas niya sa windshield mo at bubuhusan niya ngayon ng tubig. Kapag po kasi malinis na malinis ang windshield mo at sumalubong ka sa mga ulan na yan, ay makikita mo na smooth lang na umaagos yung tubig doon sa harap ng windshield mo. At makikita mo pa rin yung daanan. Yun po ang isang trabaho ni Boy Buhos. Kaya po, pag na-traffic kayo at malakas ang ulan, makikita nyo yan eh. Si Boy Buhos, si Boy Tulak, at si Boy Tirik, yung tatlo na yan. Makikita nyo po lahat yan dyan. Naghihintay po sila. Nang maitutulak, mabubuhusan nila kapag tumiri kayo. At siyempre, yun po ay may bayad. Para tulong na rin po yan sa kanila. At siyempre, hindi naman po advisable na kapag malakas ang ulan, ibabiyahe ka pa. Kahit po ako, hindi na ako papayag. Huwag lang talagang naabutan ako sa kalsada. Kapag talagang malakas ang ulan, napakadelikado, lalong-lalo na po dyan sa EDSA. Ngayon, may pagkakataon po na wala si Boy Buhos. So, maduming-madumi ngayon yung windshield ko. Kahit na anong punas ko ng basahan, marumi pa rin. Meron pong lumapit sa akin at sinabi po niya, Brad, yosi ka muna. Hindi po ako nagyoyosi. Hindi, ito, 2 stick. Ano po gagawin ko dyan? Yung tabako niyan, kalasin mo, yung tabako niyan, buksan mo yan at ipunas mo doon sa windshield mo. Yun daw po ang ipanlilinis ko sa windshield, yung tabako nung yosi. Aba, sabi ko to, okay ba yan? O, then sinubukan natin. Pinano ko sa konduktor ko. Okay, nilinis si Romel, yung konduktor ko noon, kapatid ko. Nilinis niya yung windshield hanggang doon sa tapat ng passenger, hanggang sa akin. Aba, mga kapatid, pagbuhos ng ulan, talaga makikita mo yung tubig na dumadaloy lang na ganyan at napakalinaw po talaga ng iyong windshield. So, nakakatulong po pala yun, yung tabako na yun, nalinisin yung windshield. Ayan. Kaya po pala, kapag ikaw po ay nanigarilyo, ang tindi rin ng masisingot mo. Kasi may panlinis pala yan. Kung tutusin, para palang sabon yan, detergent pala yan. Sinisinghot mo, pinapasok mo sa baga mo. Naku, delikado po pala talaga. Mga kapatid, minsan, kapag umuulan, talagang malakas na malakas yung buhos ng ulan, merong mga sasakyan diyan pa nag-overheat Kasi po, yung aircon niya, dahil lalamig yung condenser, nasa harap naman yung condenser, makakahigop ng maraming tubig yan, so lalamig siya. Gaganda ngayon yung kanyang cooling system sa loob, nag-automatic siya ngayon. Yung pala, may problema na yung kanyang radiator fan. So pag hinto ngayon nitong aircon fan, yung electric fan ng aircon, yung kanyang radiator fan ay mahina, ayan, tumataas ngayon yung temperatura ng radiator. So nagkakaproblema siya. Kaya ang gagawin nyo po kapag na-experience nyo yan, mga kapatid, tulad ng mga may single fan lang na unit, no, na electric fan, kapag na-experience nyo yan, na kapag kung kailan malamig ang panahon, kung kailan malakas ang ulan, tumataas ang inyong temperature gauge. Mga kapatid, ibaba mo na lang yung inyong yung settings ng temperatura ng inyong aircon para hindi siya kaagad mag-automatic. Kasi pag nag-automatic siya, mamamatay yung isang fan, yung electric fan, kung dalawa yan at gagana yung mahinang radiator fan, hindi niya kaya ngayon na palamigin yung cooling system, yung mga coolant diyan sa radiator. So, isa pong advice yan. Pero, bihira lang po yan. Kaya lang, may mga naging customer na po kaming ganyan na nagre-reklamo siya. Bakit daw? Kapag pinapatay niya yung kanyang aircon, doon pa po nag-overheat.
Kasi nga po, hindi po bastante yung radiator electric pan niya para palamigin yung radiator. At yung aircon electric pan naman niya ay nakahinto dahil hindi po siya gumamit ng aircon. Sa mga modernong sasakyan ngayon, yung may mga ABS, may mga traction control, lahat ng yan na mayroong mga sensor sa inyong mga gulong doon sa wheel hub. Mga kapatid, huwag nyong ilulubog sa bahayan. Kasi po, kapag ka po nadumihan yung mga sensors na yan, hindi nagagana ang yung ABS. Anti-lock braking system po yun. No? Yun po ang trabaho ng ABS na kapag ka po ikaw ay biglang namreno, hindi maglalak yung mga gulong na yan para hindi ka mag-skid. Tinitimpla niya yung mga gulong mo. Kasi pag nag-lock itong isa at ito ay hindi nag-lock, mag-i-skid yan. Ganun yan. So lahat yon ay tinitimpla niya nitong module, ng ABS module, para pantay-pantay yung kapit ng mga preno mo at hindi ka po mag-skid. Ngayon, kapag ka po yan ay nilubog mo sa baha at nagka-problema nga ang ABS mo, hindi po gagana yan. Ganon din po yung traction control, saka po yung stability control. Damay po lahat yan doon sa sensor na mga nandoon sa inyong mga wheel hub, nandoon sa mga gulong nyo. At kung talagang hindi nyo na po maiwasan at nalubog na nga po talaga kayo, posible ngayon na iilaw, magkakaroon ka ngayon ng check engine or yung iilaw po ang iyong ABS. At dami na po yon, traction control, ABS, pati po yung stability control. Lahat po yon ay magkakaroon ng problema, pero talagang linis lang naman po ang katumbas niyan. Ito pa po yung isa sa pinaka-importante. Kapag malakas na malakas ang buhos ng ulan, halos hindi mo na makita yung kasalubong mo pati yung sinusundan mo. Kahit na sabihin mong araw pa yan. Kaya ang nangyayari, yung iba, nagsisindi sila ng ilaw, nagsisindi sila ng park, nagsisindi sila ng headlight, sinisindihan pa rin nila yung hazard. Wag nyo na pong gagawin yon. Kapag po malakas na malakas ang ulan, wag po kayong mag-hazard. Kasi po, unang-una, baka akalain nung sumusunod sa inyo, kayo ay nakahinto at biglang umovertake sa inyo, mababangga pa niya yung kasalubong niya. Kasi po ang hazard, ang trabaho niyan ay kapag ka nandoon ka, naka-stand still, naka-standby ka sa isang lugar at hindi ka talaga umaandar. Isa po sa trabaho ng hazards po yan. So ngayon, sapat na po yung park light, sapat na po yung fog lamps, sapat na po yung headlight kapag po talagang malakas na malakas ang ulan. Pero kapatid, kung halimbawang sobrang lakas talaga, itabi mo na lang yan. At doon ka sa tabi, doon ka ngayon mag-hazard. Doon mo siya gamitin. Napakadelikado po niyan kasi kung halimbawa malakas nga ulan, ginamit mo yung hazard, tapos nag-change lane ka pa, hindi ngayon alam nung mga nasa likuran mo, sumusunod sa'yo, na mag-change lane ka pala, napakadelikado po niyan. At saka syempre, dapat mabagal ka lang pong magpatakbo kapag malakas na malakas ang buhos ng ulan dahil nga yung visibility mo, nako, zero na. Kung zero na yan, itabi mo na at maa-aksidente ka pa. Ito po panghuli. Ito po ang experience ko nung Ondoy. Nung Ondoy po, umaga po na yon ay Sabado ng umaga yata yun, nandiyan kami sa Marikina. At wala na ako malusutan, hindi na ako makabalik. Nagtry akong pumunta ng Taytay, ikot ako ng Pasig, sarado. Nagtry po ako dito sa Sumulong para lumusot dito sa Masinag, hindi na ako nakarating dahil lubog na nga po yung kahabaan ng Sumulong Highway. So balik ako sa Marikina. Yung Marikina pa naman, tabihan ng, nandun kami sa tabi ng ilog, sa Marikina River. So ang ginawa ko na lang, dahil wala na akong mapepwestuhan, sabi ko sa asawa ko, doon tayo sa pinakamataas na lugar dito sa Marikina, kung saan hanapin mo yung mga gasoline station. Kasi yung mga gasoline stations po na yan, kapag ang isang lugar ay lubugin, yung mga areas na yan, doon sila pumepwesto, nagtatambak sila ron at doon sila naglalagay ng kanilang mga stations. So, nakita ko itong Shell gasoline station na to sa tabi ng Auto Shoes. Diyan po sa Marikina, malapit sa river. Kaya po doon ako pumwesto. Since nakapwesto na ako doon sa malapit sa opisina, nairampa ko pa yung dalawang gulong ng Fortuner ko, mga kapatid, talagang kitang-kita po, no? Inaanod talaga yung mga gamit, may kotse pang inanod, may baboy pa na inanod. Makikita mo talaga dumadaan sa harapan namin. Kasi yung area na yon, kung meron pong taga Marikina na nanonood po dito, yung Shell po na yon, yung gilid nung pababa talagang ganun eh. Kaya doon ngayon dumaan yung mga tubig na galing sa ilog, yung overflow. So kami naman na nandito po sa Shell, sa taas, talaga pong wala pong nangyari sa amin. Hanggang sa umabot na ng gabi, madaling araw, yun po, pumayapa na, humupa na yung baha at kami po ay nakalabas na doon sa area na yon. Pagdaan namin doon sa mga kalsada na dinaanan namin,
Talagang may mga nakabaliktad na mga sasakyan, may nakasabit na body sa gate. Naku, matatakot po talaga kayo. Parang lost word. Yung umaga na yon, nung kami po ay nakalampas diyan sa Marikina, nung nakabalik na kami dito sa Marcos Highway. Makikita mo talaga yung mga tao diyan sa Marcos Highway, nakaupo na lang sa gitna ng aisle. Ang laki-laki ng Marcos Highway, mga kapatid. Nandoon na lang sila sa gitna ng aisle, nakaupo na sila. At puro putik po talaga. Sabi ko nga, parang katapusan na ba ng mundo nung panahon na yon. Napakalungkot ng mga pangyayaring yon. Kung halimbawa talaga abutan ka, alam mong may bagyo, alam mong malakas ang ulan, at yung pupuntahan mo, alam mong lubugin yan, huwag ka na lang umalis. Mag-absent ka na lang. Baka maligtas ka pa. Kasi ngayon, matindi. Hindi mo alam kung kailan lulubog yung lugar na dadaanan mo kapag kahit nasabihin mong ulan lang yan na malakas. Pwedeng lumubog, pwedeng maging catch basin ang buong Metro Manila. Kaya po mga kapatid, ano po ang karanasan mo nitong nakaraang undoy? Ayan, paki-comments nyo lang din po at baka meron po tayong pare-parehas na karanasan. Paki-comments nyo rin po yung mga lugar na lumulubog sa probinsya nyo, sa Davao at kung saan-saan pa, sa Cebu, sa Mindanao, para yung mga subscribers po ng Autorans na nanonood po sa atin araw-araw ay malaman nila yung mga lugar na dapat po nilang iwasan. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Patuloy pong maghahatid ng serbisyo rin si Autorans. At sanay po tayo sa mga ganitong klaseng serbisyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Owan Kadong Cardinosa sa ipinadala niyo po sa aming mga masasarap na pagkain. Kami na, magandang hapon din po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.